Kaninong kwento na nga kasi yung dahil ayaw niyang pumili, takot siyang pumili, ayaw niyang masaktan, ay inasawa na lang niya yung dalawa. Well, itong kwento ni Jover, siya ay may tapang at siya ay pumili. Ang tanong lang ay tama kaya ang kanyang ginawang pagpili. Sa ngayon kaya ay hindi pa siya nagsisisi sa ginawa niyang pagpili. Kwento ni Jover ang hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube. Kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, ito ang story ko. DKB. Dear Kuya Bono, hindi ako writer kaya ikaw nang bahalang mag-ayos kung magulo man itong kwento ko. Online naman ako sa Messenger 24/7 kaya willing akong sumagot sa lahat ng tanong mo kung meron man para lang maging malinaw ang paglalahad nitong kwento ng buhay ko. Unang sampal ng rejection sa akin ay naranasan ko nung first year high school ako. Christmas party namin sa classroom noon at nagpag-games si ma'am namin ng Bring Me. Hindi ako sumali sa mga naunang Bring Me games pero nung sabihin ni ma'am na Bring Me Your Crush, malakidlat ang bilis ko sa pagtayo at paghakbang papunta kay Amara. Hinablot ko ang kamay niya nang walang lingon sa kanya. Naramdaman ko namang sumama siya sa akin at hindi niya tinabig ang kamay ko pero nung malapit na kami kay ma'am, ay naghiyawan bigla mga classmates ko kaya napalingon ako kay Amara. At natigilan ako nung makita ko na oo, hila-hila ko nga ang kamay niya pero hila-hila din niya ang kamay ni Teo. Nalito ako saglit noon. Nagkatitigan kami ni Teo. Tinapangan ko ang titig ko sa kanya dahil ang gusto ko'y bumitaw siya sa pagkakahawak ni Amara sa kamay niya. Nakita ko, tinangka niyang kabigin ang kamay niya mula sa kamay ni Amara pero hindi bumitaw si Amara. At si Amara, mas matapang ang titig sa akin at nung kabigin niya ang kamay niya mula sa pagkakahawak ko ay bumitaw na lang ako at bumalik sa upuan ko. Merry Christmas nga pala in advance sa inyong lahat na nagdidiwang ng Pasko. Pagbati mula sa inyong lingkod, Jover ng Osaka, Japan. Classmate ko si Amara from grade 5, grade 6 to first year high school. Nung elementary kami, medyo close naman kami ni Amara. Medyo lang kasi sobra ko siyang crush. Kaya medyo nahihiya akong maging sobrang close sa kanya. Siya ang unang babaeng nakrushan ko at hindi ako nagka-crush ng iba mula grade 5. First day ng klase namin nung first year kami sa high school, nagulat kaming pareho nung magkasalubong kami sa pinto ng classroom namin. Natuwa siyang malaman na classmates pala kami at dahil wala pa siyang kakilala noon sa classroom ay parang naging mas close siya sa akin. Bagay na gustong gusto ko naman syempre. Dati pa alam niya na nakrush ko siya. Valentine's ng grade 5 at grade 6, binibigyan ko siya ng rose at chocolate. Pero hindi yung rose na binibili kundi pinipitas ko lang sa garden ng tito kong bading na teacher, si Tito Sir. Teacher namin siya nung grade 6 kaya parang nalito ako noon kung tito o sir ang itatawag ko sa kanya. Si Amara ang nagsabi na tawagin ko na lang daw siya ng tito at sir, Tito Sir. At dahil galing sa crush ko ang suggestion na yon ay sinunod ko naman. Kaya since then hanggang ngayon,
Tito Sir pa rin ang tawag ko minsan kay Tito. At gusto rin niya si Amara noon para sa akin kahit na mataray si Tito Sir ay hindi siya nagagalit kapag kay Amara ko ibibigay ang pinitas kong rose sa garden niya. Ang totoo, walang matinong tao ang hindi magugustuhan si Amara. She's just too nice and too pretty, matalino pa, kaya yun lang mga insecure at galit sa mundo ang hindi makaka-appreciate sa kanya. Wish ko nga noon, sana appreciation lang din yung nararamdaman ko para kay Amara. Kaso, pag-ibig. Pag-ibig na iningatan ko at ipinagdasal ko pang sana ay mabigyan ng pagkakataong umusbong. Kaso yun nga, noong 13 anyos pa lang kaming pareho ay nalaman kong may iba pala siyang gusto. Hindi ako, kundi si Teo. May konting pagtataka ako noon kung bakit mas gusto niya si Teo kesa sa akin. Kung sa itsura, malayong mas lamang ako kay Teo, maging sa height at sa forma. Sa talino naman, hindi naman kami nagkakalayo. Pareho lang kaming hindi napapasok sa top 10 pero pagdating sa average, ilang points lang naman ang lamang sa akin ni Teo. Family background, halos pareho lang din kami. Farmer ang tatay niya at si Papa naman ay heavy equipment operator, backhoe, loader, grader. Parehong plain housewife lang din ang mga nanay namin. Ang tanging lamang lang talaga sa akin ni Teo ay matino siya kasi wala siyang barkada. Meron lang siyang nag-iisang best friend na si Floyd na kagaya din niyang parang maamong tupa. Ako kasi noon ay kagaya ng nakararaming kabataan na hindi mabubuhay kung walang tropa. Hindi naman masyadong bad na tropa pero kung may gulo, sasabak din ako. At kung bilang ng pagkakataong mahilahod sa office ng guidance ay nakapito naman ako. Yun lang ang lamang ni Teo sa akin. Matino siya, mabait sa paningin ng iba at ako'y medyo gago. Aminado naman ako na medyo ogag nga ako noon lalo na kapag kasama ko ang barkada ko pero ako ay mabait na anak, mabait na kapatid at magalang sa mga nakatatanda sa akin, maliban kay Ma'am Julia. Si Ma'am Julia ay practice teacher namin ng 4th year high school na ako. Wala pang K-12 noon kaya kapag 4th year ay graduating na. After Amara, and before Ma'am Julia ay may niligawan pa akong dalawa. Busted ako sa isa pero sinagot ako ng pangalawa, si Karen. Kaya lang hindi kami nagtagal ni Karen dahil nakilala ko na nga si Ma'am Julia at hindi ko kasi inilihim kahit kanino, kahit sa girlfriend ko si Karen na sobrang crush ko si Ma'am Julia. Nainis si Karen sa akin noon kaya kahit 18 days pa lang kami noon ay brinake niya ako at hinayaan ko lang siya. 16 na ako nun Kuya Bono, 19 lang si Ma'am Julia. Maaga daw kasi siyang nag-aaral kaya practice teacher na siya ay teenager pa lang siya. Isa pa, maliit siya. Mas matangkad pa nga si Karen kay Ma'am Julia pero sa ganda ng mukha, wala na sigurong mas gaganda pa kay Ma'am Julia sa buong loob ng eskwelahan namin nung time na yon. Kay sarap pagmasdan ng maamong mukha ni Ma'am Julia. May hawig siya sa artistang si Alma Moreno noong kabataan nito. May napanood kasi akong lumang pelikula ni Alma Moreno noon. Kasama ko si Mama na siyang mahilig talagang manood ng mga lumang pelikula sa TV. Dolor pa ang pangalan ni Alma Moreno sa movie na yon na nakalimutan ko lang talaga ang title. Kapangalan niya ang lola ko sa mother side, si Lola Dolores. Kasama din sa pelikulang yon si Dina Bonnevie. At talagang humanga ako sa kagandahan ni Alma Moreno noon at yung mga mata at kilay niya nakikita ko kay Ma'am Julia. Maliman talaga Kuya Bono pero noon pa lang ay winaglit ko sa isipan ko na teacher si Ma'am Julia at ako ay estudyante lang niya. Kasi gustong gusto ko siya hindi lang bilang teacher kundi someone na makakapiling sana habang buhay.
Hindi ako masaya kapag nakikita ko siyang naka-uniform siya. Mas gusto kong nakikita si Ma'am Julia noon na naka-ordinary. I mean, hindi naka-uniform. Madalas kapag linggo, kapag sinasamahan ko si Mama magsimba, nakakasabay ko si Ma'am Julia at Ate Jennifer niya. Hindi rin makapaniwala si Mama noong araw na yon na nakasalubong namin si Ma'am Julia sa harap ng simbahan. Tinawag ko kasi siyang Ma'am. Nagtaka si Mama. Teacher ko, Ma. Pakilala ko. Ang bata mo namang maging teacher? Komento ng mama ko. Practice teacher pa lang po. Nakangiti namang pagtatama ni Ma'am Julia at hindi ko inaasahang iimbitehan sila ni Mama sa birthday ng bunsong kapatid kong si Via na gaganapin sa susunod na linggo noon. At nagpunta naman sila dahil si Ate Jennifer ay may kaibigan pala na kabarangay ko. Mula nung magpunta si Ma'am Julia sa bahay ng birthday ni Via, naging simula na yon ng closeness namin. Closeness na tama lang as a student and teacher. Maraming beses pumasok sa isipan ko ang formal na ligawan siya pero nagdalawang isip ako kasi naging close sila ni Mama. Ang nagawa ko lang noon ay ang padalhan siya ng sulat na minakinilya ko sa typewriter ng Ate Jasmine ko. Kaya lang masyadong madamot ang ate ko kaya ni isang perasong bond paper noon ay ayaw akong bigyan. Graduating sa commerce si Ate Jassy noon at dahil wala akong nakuhang malinis na papel noon ay doon ako nag-type sa likod ng cardboard ng yellow pad paper, yung parang pinaka-back cover ng yellow pad. Puro sulat na rin kasi ang lahat ng pages ng yellow pad noon. Maging ang front na cover na mas maputi sana ay may mga sulat. Tanging yung likod lang ng back cover ang malinis, nasa mood talaga akong magsulat noon kaya ginawa ko. Then nung sumunod na gabi, nakabili na ako ng bond paper. Nagsulat ulit ako pero ang daming mali at mas maganda talaga yung nasulat ko ra sa cardboard. Kaya yun na talaga ang tinupi ko. Isinilid ko sa envelope at hinulog sa koryo. Kaya lang hindi ko nalaman noon kung natanggap ni Ma'am Julia ang sulat. Kasi sa natitirang 2 linggo niya sa school namin noon bilang practice teacher ay araw-araw kong inaabangan na mabanggit niyang may sumulat sa kanya pero hindi naman niya nabanggit. Mahilig siyang magkwento bago magsimula ang klase at iyon ang pinakapaborito kong portion ng klase, ang pagkukwento niya kasi ang sarap sa tenga ng malambing na boses niya at ini-expect ko na makukwento niya yung tungkol sa sulat pero hindi naman niya nagawa. Then huling effort ko ng pagpaparamdam sa kanya ay noong huling araw na talaga niya sa school namin. Friday noon at nangolekta ako ng pera sa mga kaklase ko para makabili kami ng souvenir gift para kay Ma'am Julia. Malaking stuffed toy ang binili namin kasi mahilig siya sa teddy bear. Yung takip ng ballpen niya, yung palawit ng bag niya at susi niya, may teddy bear na maliliit. Nagulat ang treasurer namin nung dumating ako kinabukasan dahil teddy bear na malaki at isang bouquet ng red roses ang dala ko. While alam nilang ang kasya lang sa contribution namin ay yung presyo ng teddy bear na malaki. Ipinagyabang ko noon, kahit nakaharap pa ang ex ko si Karen na galing sa puso ko ang mga roses na yon na ibibigay ko kay Ma'am Julia. Kaya lang si Karen pa ang narinig kong nagsalita ng ganito. Good luck sa'yo, Jover. To be honest, bagay kayo. At tandaan mo, age doesn't matter. Thank you, Karen, pero 3 years lang naman ang gap namin ni Ma'am Julia eh. Maliit na bagay lang naman yon. Sabi ko pero hindi pa ako tapos sa gusto kong sabihin nung biglang pumasok sa pinto ang advisor namin, dala ang napakasamang balita. Class, bad news.
Na-aksidente ang Ma'am Julia nyo. Napaupo ako bigla sa silya ko sa loob ng classroom. Gusto kong tumayo noon at sundan ng advisor namin na bumalik kasi sa faculty room, pero hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Then tumulo na lang biglang mga luha ko kasabay ng pagsuntok-suntok sa armchair ng silya ko. Aksidente ang pagkakalipat ko sa Orani, Bataan. Ngunit hindi ko itinuring na aksidente ang makilala si Lani. Noong mga panahong yon ay kasagsagan ng itinayo naming maliit na kumpanya, ang STG Volts. Kasama ko ang dalawang kaibigan at kaklase ko sa electrical engineering na sina Simon at Tyron. Ang aming kumpanya ay Anything Electrical. Nangongontrata kami ng electrical services sa mga pinapatayong bahay o buildings. Gumagawa din kami ng electrical plans at consulting. Noong unang taon ng aming trabaho ay sinuwerte kami. 4 na projects ang sabay-sabay naming ginawa noon. Karamihan ay sa aming probinsyang Bulacan, ngunit may isa nga sa Orani, Bataan. Pero yun ay inaasikaso na ni Simon. Kaya lang biglang na-approve ang visa ni Simon na matagal nang nilalakad ng girlfriend niyang Norwegian at atat na atat naman kaming iniwan ni Simon dahil nagpunta na nga ito ng Norway. Dahil doon ay ako ang nagpunta ng Orani upang magpatuloy sa trabaho ni Simon doon at sa Orani, Bataan ay nakilala ko naman si Lani. Si Lani ay estudyante pa lang noon, graduating siya sa kursong Civil Engineering at noon ay nag-OJT siya sa construction firm na siyang nangontrata sa construction ng building na kinontrata naman namin ang electrical works. Sa unang tingin ay walang appeal si Lani. Short hair kasi siya at medyo tomboy ang galawan. Idagdag mo pang siyempre, hindi siya nagbebestida o blouse sa trabaho dahil construction nga yun. Sa halip ay nakamaong siya ng pantalon at t-shirt with jacket at naka-hard hat pa siya. SOP kasi yon sa kanilang kumpanya na dapat naka-hard hat kapag nasa project site. Maliit lang din si Lani, 5 flat siya. Hindi sila nagkakalayo ni Ma'am Julia na 5.5 naman. Una kong napansin ang kagandahan ng mukha ni Lani nung break time sa project. Unang araw ko din yun noon sa Orani. At kami ng mga tauhan ko ay nagmerienda din sa tindahan sa tapat ng project. Ang tindahang yon ay meron lahat ng pagkaing tinutuhog gaya ng barbecue, banana cue, kwek-kwek, fishball at marami pang iba. Pareho kami ni Lani noon na fishball ang binili at kasunod niya ako sa pagsawsaw ng fishball sa malaking garapon ng sarsa. Siya ang sumasawsaw noon at habang nakababad ang isang tuhog ng kanyang fishball sa garapon, ay tinanggal niya ang kanyang sunglass at hard hat at tumambad sa paningin ko ang kanyang magandang mukha. Sa sandaling iyon ay napatingin din siya sa mukha ko at nagkatutok ang aming mga mata. Siya ang naunang kasabay ng pag-ahon na rin niya ng nakababad na tuhog ng fishball niya mula sa garapon ng sarsa. Mula nung sandaling iyon ay nagka-interest na ako kay Lani. Kapag may mga issues tungkol sa trabaho namin na pag-i-install ng mga fixtures, itinataon ko na wala sa site ang project engineer para siyang makausap ko. Kahit na ang madalas niyang sagot ay hintayin ko na lang daw si engineer dahil siya daw ay OJT pa lang.
1 taon lang ang tanda ko kay Lani. 6 na taon daw kasi siya sa college. Pang-6 nung taon na yon, nag-graduating na nga siya. Nagsimula daw kasi siya sa kursong nursing, then nag-shift sa criminology dahil daw sa kagagahan niya, then finally nag-shift sa civil engineering. Anong kagagahan? Tanong ko sa kanya sa text ng unang gabi ng textmate relationship namin. Nakakayang ikwento, sir. Reply niya. Pangilang beses ko na siyang inawat noon sa pagtawag sa akin ng sir pero nadudulas pa rin siya. Walang dapat ikahiya kung totoong kwento naman. Reply ko. Okay. First year ako noon sa nursing. Nagka-boyfriend ako. Sobrang mahal ko pero pinagpalit niya ako. For the 3rd time ay nasaktan ako sa pag-ibig kaya naisipan kong maging tomboy na lang. Umalis pa nga ako sa nursing, nag-criminology ako. Pero nung time na close na kami ng babaeng pinagtripan kong ligawan, na-realize ko na hindi ko naman pala kayang makipagrelasyon sa babae. And that time, ka-close ko na yung dati kong high school crush na naging schoolmate ko din sa college. Engineering siya, criminology ako. At siya ang nag-advise sa akin na kung hindi ko naman talaga gusto ang criminology pero gusto ko pa rin ng astig na kurso, mag-engineering na lang ako. At sinunod ko naman siya. Siya ngayon ang boyfriend mo? Hindi, sir. Hindi naging kami. Muntik lang. Bakit muntik lang? Nagkabalikan sila ng ex niya nung time na liligaw na dapat siya sa akin. Sayang, no? Pero, Lani, naniniwala ka ba na kaya hindi naging kayo kasi magiging tayo? Pabiro kong text sa kanya pero nagulat ako at napatawa sa reply niya. Alam mo ba, sir, na hindi pa kita kilala ay napanaginipan na kita? Sa panaginip ko naging tayo pero iniwan mo lang din ako. Natawa talaga ako doon sa kanyang text. Hindi ko talaga in-expect ang ganong reply niya pero unang naisip ko ay sumasakay lang siya sa trip ko. Yun nga lang, hindi ako nakapag-reply ng maayos. Ha lang ang nai-reply ko. Pero alam mo, Kuya Bonong, kahit hindi totoong napanaginipan niya ako, kahit hindi pa niya ako kilala, ay nagkatotoo ang sinabi niya. Naging kami nga ni Lani pero iniwan ko rin siya. Dear Kuya Bono, ito ang story ko. DKB. Hindi madali ang naging desisyon ko noon. Siyempre, inisip ko na kung iiwanan ko siya, magkakatotoo yung sinabi niya noon. Kaya lang, nagdesisyon pa rin akong iwanan siya at umasa ako na maunawaan niyo ang dahilan ko kung bakit hindi si Engineer Lani ang pinili ko. Dumating pa sa point na nag-live-in na kami ni Lani sa Balanga City sa Bataan din. That time ay nagkanya-kanya na kami ni na Simon at Tyron. Nagpunta na si Simon ng Norway, si Tyron ay nanatili sa Bulacan at ako naman ay nagstay pa ng Bataan dahil doon naman ako nagkaroon ng mga racket. Mayroon lang akong 3 tao noon at kami na ang naging exclusive electrical contractor ng company kung saan nag-OJT si Lani. Mahal ko si Lani, Kuya Bono, pero simula nung magsama kami as live-in partners ay nalaman ko na hindi siya yung ideal partner ko. Mabait siya, malambing pero pagdating sa bahay, hindi siya magaling. Hindi siya naglalaba, nagpapalaundry siya. Hindi rin siya marunong magluto kaya ang pagkain namin madalas binibili sa karinderya. Paglilinis ng bahay kapag nasa mood lang siya. Hindi siya housewife material para sa akin pero ang sabi niya, kaya nga daw siya nag-aral dahil hindi niya gustong maging plain housewife lang. Kapag daw nagsama na kami as legal husband and wife, mag-hire kami ng katulong na magsisilbi sa amin. Hindi ko kinontra yun kasi sa totoo lang may point naman siya. Disappointed lang ako pero sinikap kong hindi
maapektuhan ang aming pagsasama. Nung mag-graduate siya ng engineering, nasa Palawan kami. Nagkaroon kami ng project doon, 60 days lang, at nung bumalik kami ay nagre-review na si Lani para sa board exam niya. Kaya hindi raw siya nakakapaglinis sa inuupahan naming bahay. Na-disappoint ako masyado, Kuya Bono, kasi engineering din naman ako at nag-review din naman ako sa Maynila pa bago mag-board exam, pero hindi naman naging dugyot ang boarding house ko. Hindi kagaya ng nadatnan kong bahay namin na parang 2 buwan nang hindi nalinis at may makikita kang kalat sa bawat sulok. Pati ang mga unan at kumot, iba na ang amoy. Pabiro kong sinabi sa kanya noon ng ganito, "Balat kalabaw ka ba? Buti hindi ka ginagali sa mga kumot at unan na to." Nagulat ako sa naging reaction niya. Ibinato niya sa akin ng librong binabasa niya at tila lalaking umalis na lang at ibinagsak pa ang pintuan paglabas niya. Wala siyang imik at pag uwi niya, magmamadaling araw na lasing at pinagmumura ako, hinamon ako ng breakup. Hindi ko siya pinatulan noon sa away na sinimulan niya kasi nga wala siya sa katinuan niya. Ang sabi ko sa kanya, pag-usapan na lang namin yun bukas kapag wala na siyang amats. Kinabukasan paggising ko'y wala siya sa tabi ko at kaagad kong naamoy ang amoy sunog na longganisa sa aming maliit na kusina. Paglabas ko, nakita ko sa ibabaw ng mesa ang mga libro at reviewers niya. At ang kawaling maitim sa lababo, may 6 na pirasong itim na longganisa na may tubig na. "Kumain ka na lang kina Ate Pia." Casual na sabi niya. Si Ate Pia ang may-ari ng suki naming karinderya. Simpleng longganisa, hindi mo maluto ng tama. Sumbat ng isip ko sa kanya. Hindi ko binigkas dahil alam kong muli lang siyang mau-offend. At gusto ko pa rin sanang i-appreciate yung effort niyang maghanda ng almusal namin, pero yun nga, hindi na lang ako nagsalita. Sa karinderya ni Ate Pia, nagtaka siya dahil nagbukas ako ng takip ng mga kaserolang naglalaman ng mga lutong ulam niya. "Dumaan si Lani kanina, may dalang frozen longganisa. Akala ko magluluto siya ng breakfast niyo." Ani ni Ate Pia. Ay nako Ate Pia, kung alam mo lang, pakiramdam ko mas babae pa ako sa kanya. Hindi marunong magluto, hindi naglalaba. Tinitigan ako ni Ate Pia, pero nung kumakain na ako sa isang maliit na mesa sa sulok ay lumapit siya. Umupo siya sa silya sa harapan ko at ang sabi, "Jover, may sasabihin ako sa'yo pero wala pa kasi akong ebidensya kaya chismis lang muna to." Tumitig ako sa mukha ni Ate Pia. "Jover, may girlfriend daw si Lani. Actually, nung nasa Palawan ka, ilang beses din niyang isinama dito yung babae, si Vanessa. Dito sila kumakain. At napansin ko rin talaga na iba ang galawan ni Lani kapag kasama niya si Vanessa. Parang lalaki siya." Hindi rin ako mapagpaniwala sa mga chismis, Kuya Bono, pero ibang naging kutob ng dibdib ko nung marinig ko ang kwentong yon ni Ate Pia. Pero chismis lang daw yon ayon mismo kay Lani noong itanong ko siya kung totoo. Ang sabi pa niya, "Bahala ka kung maniniwala sa mga chismosa, lalo na kay Ate Pia." Toxic ang ganong ugali para sa akin, Kuya Bono.
Yun bang okay naman sila ni Ate Pia kapag magkaharap sila? Ang totoo, mas naunang naging close si na Ate Pia at Lani kesa kami ni Ate Pia. Pero nung time na yon, ganun na lang kung magsalita si Lani tungkol kay Ate Pia. Yun yung panahon na pilit na lang akong kumakapit sa relasyon namin ni Lani. Oo, may kutob ako na totoong may babae siya pero hindi naman siya umaalis at hindi rin niya ako inaaway. Nag-e-effort pa nga siyang gawin ang mga gusto ko lalo ng pagiging malinis sa aming tirahan. Hindi lang sina Ate Pia ang nagsabing pakawalan ko na si Lani kundi maging mga kaibigan ko rin na kapitbahay. Lalo na si Kuya Jong na kagawad sa barangay at pinsang buo ni Ate Pia. Habang maaga pa engineer, hiwalayan mo na yan dahil sa tingin ko kapag pumasa yan sa board exam, iiwan ka rin lang yan. Ganito ang payo ni Kuya Jong. Appreciated ko ang malasakit niya sa akin pero ang sagot ko sa kanya, lalaki kasi tayo Kuya Jong at ako ang nanligaw sa kanya. Sinuyo ko siya para magustuhan ako at pagkatiwalaan ako kaya hindi pwedeng ako ang unang sisira sa pagsasama namin. Eh siya nga diba, may babae siya. Hindi ba pagsira na yun sa pagsasama niyo? Kuya Jong, hindi ako naniniwala sa inyo. Pero hindi ko kasi nakita mismo at wala akong hawak na ebidensya at si Lani, dinideny naman niya. Sa tingin mo ba, tama Kuya Jong na hiwalayan ko siya dahil sa kwento ng iba? Ay, bahala ka engineer. Basta kami, concerned lang kami sa'yo. Ang ending, Kuya Bono, ay ako ang sumira sa pagsasama namin ni Lani. Ako ang bumitaw pero hindi ko yan pinagsisihan dahil naniniwala ako na ang pag-iwan ko kay Lani ang pinakamahirap na desisyong ginawa ko. Oo, nung time na yon ay naglalabo na ang relasyon namin ni Lani. At hindi na ako gaanong masayang kasama ko siya sa isang bahay. At dahil doon ay napapadalas na ng pag-uwi ko ng Bulacan kapag hindi naman gaanong busy at maaasahan ko naman kasi mga kasamaan ko na magpatuloy sa mga trabaho namin habang wala ako. Buwan ng December nung minsang umuwi ako sa Bulacan, birthday din kasi ni na mama at pamangkin ko si Justin, anak ni Ate Jassy. Kaya't may isang linggo noon ako sa amin. That day na birthday ni Mama at Justin, nagsimba kami sa umaga at nakasulubong namin si Ate Jennifer. Pero bago ko pa mabati si Ate Jennifer ay kausap na siya ni Mama. Nawalan si na Mama at Ate Jennifer ng communication ng mag-asawa si Ate Jennifer ng Vietnamese na staff ng pabrika kung saan siya nagtatrabaho noong dalaga pa siya. Inuwi siya ng Vietnamese sa Vietnam kaya nawalan sila ng ugnayan, sina Mama at Ate Jennifer. Natatandaan niyo ba si Ate Jennifer? Siya ang ate ni Ma'am Julia na secret love kong practice teacher nung 4th year high school ako. At nawalan na rin ako ng balita tungkol kay Ma'am Julia simula nung maaksidente siya. Isang araw lang kasi siyang na-confine sa ospital sa amin at hindi pa kami pinayagang dumalaw noon. Pero the following day ay dinala na siya sa Maynila at simula noon, pati ang mga teachers ay nawalan na ng balita tungkol kay Ma'am Julia. Pero nung umagang yun nga ng linggo, sa harap ng simbahan ng Esposo de Maria, ay nakasalubong na namin si Ate Jennifer. At nakilala pa rin namin siya kahit na napakalaki ng pinagbago ng itsura niya. Tumanda, pumayat at mukha na siyang hikahos sa buhay.
Hindi ako sinuwerte sa asawa, Ate Jonah. Ganito ang malungkot na sagot ni Ate Jennifer sa simpleng pakumusta ni Mama. Bakit? Anong nangyari? At si Julia, kumusta na siya? Nabalitaan namin noon na naaksidente siya pero hindi naman na nasundan ang balitang yon. Pareho kaming minalas, Ate Jonah. Sagot ni Ate Jennifer at syempre bitin ang sagot na yon. Agad ang sigaw ng isip ko noon ay anong nangyari kay Ma'am Julia? Pero hindi ko sinatinig ang tanong na yon dahil alam ko namang itatanong yon ni Mama kaya lang habang hawak ni Ate Jassy sa kamay. 4 years old lang noon si Justin at sadyang malikot at makulit. Gusto niyang magtatakbo pero ayaw bitawan ni Ate Jassy ang kamay ng bata kaya umiyak. At si Mama lang ang makakapagpatahan sa kanya kaya nagpaalam bigla si Mama kay Ate Jennifer. Ako naman ang humarang kay Ate Jennifer. Ate, kilala mo ba ako? Si Jover ako, estudyante ni Ma'am Julia noon. Oo, kilala kita. Ikaw yung sumulat kay Julia, di ba? Bahagya ang ngiti sa labi ni Ate Jennifer noon, lalo na nung magtaka ako at malito sa narinig ko mula sa kanya. Sumulat? Ulit kong tanong dahil ang totoo, nakalimutan ko na yon kasi ilang taon nang nakararaan. Yung sulat mo na naka-typewriter at ang ginamit mong papel ay yung cover ng yellow pad paper. Noon ay naalala ko na Kuya Bono at naalala ko rin na hindi naman ako nagpakilala na sa akin galing ang sulat na yon. Aritaw in Love ang ginamit kong pangalan doon sa sulat na yon. Ito ay dahil hindi kami sure ni Mama kung Aries o Taurus ang zodiac sign ko kasi sabi ni Papa, mag-aalas 12 daw ng April 19 ako isinilang ni Mama. Pero sa birth certificate ko naman ay April 20 at ayon daw sa midwife ay 12:01 ako nag-hello sa mundo. Kaya naman naisip kong gamitin ang Aritaw bilang codename ko. Pinag-combine na Aries sa Taurus. Arang sulat kong yun ay typewritten nga. Hindi rin mapapansin ni Ma'am Julia dapat ang penmanship ko kaya may pagtataka pa rin ako kung paanong ako ang itinuro ni Ate Jennifer na sumulat sa kapatid niya. Nasa bahay lang si Julia. Nagtututor siya ng mga bata. Kaya kahit papano, hindi naman kami nagugutom na magkapatid. Ate Jennifer, gusto ko makita si Ma'am Julia. Jover, hindi ko talaga sure kung gusto niya nang tumanggap ng bisita. Alam mo kasi simula nung maputulan siya ng paa, umiiwas na siya sa lahat ng dati niyang kakilala kasi ayaw niyang kinakaawaan siya. Naputulan ng paa? Umugong yun sa isip ko. Sige na Jover, mauna na ako. Mamamalengke pa kasi ako eh. Paalam ni Ate Jennifer. Pinili kong huwag nang pumasok ng simbahan. Lihim kong sinundan si Ate Jennifer. Nagtry akong umarkila ng tricycle pero tumanggi ang una kong kinausap hanggang sa dumaan ang kaibigan ng bunsong kapatid kong si Via, si Lexi na tomboy na mataba. Naka-NMAX siya. Binati ako at siya ang kinausap kong maangkasan sa pagsunod ng lihim kay Ate Jennifer. Sinundan ko nga siya at minanmanan kahit nung mamalengke siya. Pagkatapos nun ay lumabas na siya ng public market at pumara ng tricycle na sinundan ulit namin ni Lexi kaya naman nalaman ko kung saan sila nakatira sa barangay San Jose. Hindi na pala sila sa San Juan na siyang alam kong barangay noon ni Ma'am Julia. Isang makipot na kalsada ang pinasok ni Ate Jennifer matapos bumaba sa tricycle. Noon na rin ako bumaba sa pagkakaangkas ko kay Lexi matapos kong tangkaing abutan siya ng 500 pero tinanggihan naman niya. Umalis na siya. Nakita ko kung saang bakuran ang pinasok ni Ate Jennifer. Doon ako nagpunta. Kaya lang isang compound pala yon na kinatitirikan ng maraming maliliit at dikit-dikit na mga bahay. Mabuti na lang at may dalawang batang naglalaro ng pogs akong nakita sa harapan ng gate. Sa kanila ako nagtanong kung saan ang bahay ni Julia at nalungkot ako sa sagot ng isang bata. Yung putol ang paa?
Isang maliit na bahay na hard deflex ang dingding ang itunuro sa akin ng batang pasaway. Bukas ang pintuan noon at agad kong nakita ang dalawang batang babaeng nakasalampak sa banig at tila abala sa pagbabasa ng aklat. Paglapit ko sa pinto ay napatingin ang dalawang bata sa akin, then lumingon sa parte ng salas na hindi ko natatanaw mula sa labas ng pinto. "Tita, may tao," sabi ng isang batang babae. Noon ay sumilip na ako sa loob ng pinto at nakita ko si Ma'am Julia. Nakasalampak din sa sahig kaharap ng mababang mesa na puno ng mga school materials. "Ma'am Julia, good morning." Bati ko. Napatitig siya sa akin. Nakita kong tinangka ng kanang kamay niya ang abutin ng isang saklay na nakasandal sa upuan pero... "Pwede ba akong pumasok na lang?" Sabi ko dahil ayoko siyang tumayo pa at alam kong tatayo sana talaga siya dahil yun ang tamang paraan ng pagtanggap ng bisita. "Sige, Jover, pumasok ka. Pasensya ka na lang dito sa aming bahay," sabi niya kasabay ng pasimpleng pag-aayos ng sarili niya. Pumasok nga ako at hindi nakaligtas sa panuri ko ang masinop at malinis na loob ng bahay na kahit maliit ay napakaaliwalas tingnan. Naamoy ko rin kaagad ang bango ng usok ng air humidifier sa tabi ng maliit na aquarium kung saan naglaro ang ilang piraso ng goldfish. "Upo ka." Casual na utos sa akin ni Ma'am Julia sabay turo sa mahabang monoblock. Pero parang mas gusto kong sumalampak din sa sahig noon. Nakamedyas lang ako noon dahil iniwan ko sa labas ng pintuan ng sapatos ko. Kaso, uupo pa lang sana ako nung lumabas naman mula sa kusina si Ate Jennifer at nagulat nung makita ako. "Kausap lang kita kanina sa harap ng simbahan na." "Obvious ba, Ate Jennifer? Sinundan kita." Kay Ma'am Julia tumingin si Ate Jennifer na tila nagtatanong. Nakita kong tumango naman si Ma'am Julia kaya naging komportable na ako. Pumasok si Ate Jennifer sa isang silid na kortina lang ang takip pero paglabas nito ay... "Jover, dito ka na magtanghalian na. Magluluto na ako," sabi niya. Noon ay napalatak ako dahil naalala kong birthday ng mama ko at pamangkin ko at may magarbong handaan sa aming bahay pero pinili kong manatili kay Ma'am Julia dahil isang paalang niya ang nawala sa kanya. Yung ganda ng mukha niya, malamlam na mga mata, lambing ng tinig niya, mga bagay na sobra kong minahal sa kanya ay naroon pa. At ang puso ko noon, Kuya Bono, ay nagsusumigaw ng muling pagkakataong maipadama kay Ma'am Julia ang natatangi kong pag-ibig para sa kanya. Pagpatak ng 10:00 ng umaga ay pinauwi na ni Ma'am Julia ang dalawang batang babaeng tinutsutoran niya. Kami nilang tatlo ni na Ate Jennifer ang naiwan sa maliit na bahay pero si Ate Jennifer ay busy sa kusina. Day off niya pala kapag linggo sa laundry shop kung saan siya noon nagtatrabaho. "Bakit ka nagpunta dito, Jover?" tanong ni Ma'am Julia. Matagal kong pinagmusdan ang mukha niya habang nakasalampak pa rin siya sa banig kaharap ng mababang mesa niya. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng luha ko habang nakatitig sa maamo at magandang mukha ni Ma'am Julia dahil sa awa at panghihinayang na kung hindi sana siya na aksidente ay nakakapagturo sana siya sa eskwela. Hindi ko pinunas kaagad ang mga luha ko. Nakita kong nahawa siya sa pag-iyak ko pero agad niyang pinunas sa mga luha niya at tila may hinanap sa isang folder na nasa ilalim ng patong-patong na libro sa ibabaw ng mesa niya. Noong hawak niya na ang folder ay may inilabas siyang papel o cardboard o cover ng yellow pad paper na siyempre pamilyar sa akin dahil galing yun sa akin. Magti 10 years na to, Jover. Natatandaan mo pa ba to? Hindi ako sumagot dahil sure ako na hindi ko talaga isinulat ang pangalan ko doon. At sa halip nga ay Aritaw in Love ang ginamit kong codename. "Ma'am Julia, paano mo nalaman na sa akin galing yan?"
Tanong ko pa pero iba ang naging sagot niya sa akin. Baka nakalimutan mo na. Babasahin ko ulit sa'yo then tatanungin kita later kung naaalala mo pa yung feelings mo nung sinusulat mo to. Sige ma'am, basahin mo. Tugon ko at binasa nga niya. Kokopyahin ko na lang ang mismong sulat na yon, Kuya Bono, para maisama dito sa kwento ko at gusto kong basahin mo ang sulat na yon para sa akin, Kuya Bono. Dear Ma'am Julia, sana ay nasa pinakamabuti kang kalagayan sa pagbabasa nitong sulat ko. Alam ko na hindi ko dapat ito ginawa dahil ikaw ay guro at ako ay estudyante lang. Kaya lang hindi ko talaga mapigilan ang damdamin ko at isa pa, wala naman akong masamang intention sa'yo. Ma'am Julia, ayoko lang ding sayangin ang pagkakataong maipaalam sa'yo na ikaw ang pinaka-espesyal na babae sa buhay ko. Simula nung una kitang makita sa school, nabihag mo kagad ang puso ko. Napakaganda mo kasi Ma'am Julia at napakasarap sa tenga ng boses mo. Tuloy ay nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng mga mata kaya nakikita ko ang kagandahan mo. At mga tenga dahil naririnig ko ang tinig mo. Siguro kung may pagkakataong mamili ako kung aling bahagi ng katawan ko ang ayaw kong mawala sa akin, pipiliin ko ang mata, tenga at puso ko. Mata dahil kapag nakikita kita ay naliligayahan ako. Tenga dahil para akong dinuduyan sa ulap kapag naririnig ko ang boses mo. At puso dahil dito ko nararamdaman ang tuwa at ligaya. Mahal na mahal kita Ma'am Julia. Alam mo ba, nagsisimulan na akong mangarap na balang araw ikaw ang magiging kasama ko. Kaya nag-aaral akong mabuti Ma'am Julia. Magiging engineer ako. At pagdating ng panahon na may trabaho na ako, hahanapin kita at luluhod ako sa harap mo para hilingin sa iyo na mahalin mo ako at bigyan ng pagkakataong patunayan ng pag-ibig at katapatan ko. Aalagaan kita Ma'am Julia, mamahalin sa abot ng aking makakaya. Yan Ma'am Julia ang pangarap ko at ikaw ang inspirasyon ko. Nagmamahal ng lihim sa iyo, Aritao in love. Binasa nga ni Ma'am Julia ang sulat na yon sa harapan ko. Ang kanyang malamyos na tinig na pinakapaborito kong boses sa buong mundo ay nagdulot sa akin ng damdaming humugot muli sa mga luha ko. At bago pa matapos ang pagbabasa niya sa sulat ko ay nakaluhod na ako sa harapan niya. Gaya ng sinabi ko sa sulat na yon na pagdating ng araw, luluhod ako sa harapan niya upang hilingin sa kanya na mahalin niya ako. Nakatitig siya sa mukha ko, may luha sa mga pisngi niya. Nakaluhod ako sa harapan niya, magkadaop ang mga palad ko sa tapat ng dibdib ko at ang sabi ko, narito na ako Ma'am Julia. Nakaluhod sa harap mo at buong pusong hinihiling ang pag-ibig mo. Pumangit ang mukha niya dahil sa pag-iyak. Pero naisatinig niya mga salitang, tingnan mo ako, chauffeur. Isa akong person with disability. Hindi ako kumibo. Nanatili akong nakaluhod sa harapan niya at hinayaan ko siyang madampot niya ang saklay niya na siyang ginamit niya para makatayo. Tingnan mo ako. Wala akong isang binti. Paano mo ako may pagmamalaki kung ganito ako? Hindi nga ako lumalabas kung hindi kailangan eh. Nandito lang ako sa bahay kapag walang bata. Dito lang ako. Naglilinis, nagluluto, gumagawa ng mga gawaing bahay. Ikaw, engineer ka. Dapat mag-asawa ka ng isang babaeng normal. Yung pwede mong... Hindi niya na naituloy ang sinasabi niya dahil tumayo ako at niyakap siya at ang sabi ko, walang mali sa'yo. Walang kulang sa'yo. Dito sa puso ko, Ma'am Julia, ikaw pa rin yung ikaw. Buong buo. At wala akong pakialam sa paghusga ng mundo. Gagawa tayo ng sarili nating mundo kung tatanggapin mo ako. Naramdaman ko ang marahan niyang pagtulak sa akin at ang sabi niya, kahit alam kong nasa mali kang barkada noon, Jover, alam kong mabait ka at mabuti ang puso mo. Kaya ngayon alam ko, naaawa ka lang sa akin kaya gusto Hindi Ma'am Julia.
Oo, naaawa ka sa'yo pero mas sigit pa rin yung pag-ibig ko. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako tinatanggap. Hindi ako papayag na manatili kang ganito, Ma'am Julia. Hindi ako papayag na tatanda kang walang katuwang sa buhay, walang mga anak. Hindi ako papayag dahil mahal na mahal kita, Ma'am Julia. Mahal na mahal kita. Tinutuo ko ang sinabi ko kay Ma'am Julia na hindi ako aalis sa bahay nila hanggat hindi niya ako tinatanggap. Kapwa na kami nakaupo sa monoblock na upuan nung sunod-sunod ang pagtawag ni na mama sa cellphone ko. Nasaan na raw ako? Magsisimula na raw yung handaan. Sinabi ko ang totoo. Sinabi ko rin na hindi ako darating sa birthday nila ni Justin hanggat hindi ko naririnig mula kay Ma'am Julia na tinatanggap niya na ako. Hiniling ni Mama na makausap si Ma'am Julia. Ipinasa ko ang cellphone ko sa kanya at pinakausapan din niya si Ma'am Julia na tanggapin ako. Nagpaliwanag din si Ma'am Julia kay Mama. Sinabi nito ang sitwasyon niya at ang sabi ni Mama, "Ako na mismo ang magagaransya sa iyo, Julia, na totoo ang layunin ng anak mo sa iyo. Mabuting tao ang anak ko, Julia, at naniniwala akong matapat siya sa hangarin niya sa iyo. Pero teka lang, may sasabihin din daw ang papa ni Jover. Nandito kasi siya sa tabi ko at nakikinig sa usapan natin." Napatakip ang palad ko sa bibig ko sa narinig ko kay Mama. Kasunod nun ay boses na nga ni Papa ang narinig ko. "Hello, Ma'am Julia. Papa ni Jover to. Alam mo anak, wala pang babaeng pinapakalala sa akin yan kasi alam ko na naghahanap siya ng pinakamainam na maipapakilala sa amin. Pero para sa akin anak, hindi mahalaga ang mga kalidad o katangian. Ang pinakamahalaga sa akin ay mahal ng anak ko ang babaeng ipapakilala niya sa amin, maging ano o sino man siya. Taga saan ka ba, Ma'am Julia? Gusto kong pumunta dyan at ang matulungan ko ang anak ko na kumbinsihin ka." "Ay, hindi na po kailangan, sir. Birthday po ni Ma'am. Aalis kayo. Wag na po. At aaminin ko po sa inyo na mahal ko rin si Jover noon pa, kaya lang ngayon pa lang po talaga ay humihingi na ako ng dispensya sa inyo dahil ganito nga po ako. At kung talagang gusto niyo po akong maging bahagi ng pamilya niyo sa kabila ng kapansanan ko, lubos ko pong pinagpapasalamat yun sa inyo." "Ay anak, welcome ka sa aming pamilya. At hindi lang si Jover ang magmamahal sa iyo kundi maging kami ng mama niya. Susuporta kami sa inyo sa abot ng aming makakaya." Inaway ako ni Lani nung magpaalam ako sa kanya. Ako daw pala ang may gawain pero sa kanya ko pinapahid. Ako daw pala ang nagtataksil pero siya ang pinagbibintangan ko. Hindi ako nagpaliwanag. Humingi lang ako ng tawad at napaiyak din ako dahil umiyak siya sa pagmamakaawang huwag ko siyang iwanan. Hindi ko raw ba nakikita na nagsisikap na siyang magbago? Sinisikap na nga niyang maging masipag sa mga gawaing bahay. Taos puso ang naging paghingi ko ng tawad sa kanya pero nung pumasa siya ng board exam at nag-oath taking sila sa Maynila, nag-post siya sa Facebook na nakasuot siya ng Filipiniana at may caption ang post niya na ganito, "Shout out sa'yo, eto na yung sinayang mo." Ang post niyang yun, Kuya Bono, ay pinusuan ko pa. Nag-comment din ako ng congratulations pero nag-message si Lani sa akin at ang sabi niya, "Hi Sir Jover, hindi ikaw yung pinatatamaan ko dun ha, si Vanessa."
Ikinasal kami ni Ma'am Julia noong September 18, 2019. Simple lang ang kasalang yon pero napakaraming dumalo at ang dami naming natanggap na mga regalo. Pero pinakamalaking regalo ay mula sa ate Jassy ko. Dahil 12 cubic feet na ref yun, naka-gift wrap pa at may napakalaking ribbon kung saan na rin isinulat ni ate Jassy gamit ang pentel pen ang kanyang initial na Jassy. Ang initial na yon ang nakita ni Ma'am Julia sa likod ng cardboard paper o cover ng yellow pad paper na pinagsulatan ko ng love letter kay Ma'am Julia noon, kaya noon pa lang daw ay nalaman na nila na sa akin galing ang sulat na yon dahil sa initials ng ate ko. Pero sa totoo lang, hindi ko napansin ang initials na yon noon. Isinilang ni Ma'am Julia ang aming panganay noong pandemic, buwan ng October 2020. Nasundan ang aming pangalawa noong August 2022. That time ay may prosthetic leg na ang misis ko kaya't naging normal na ang buhay niya. Without the saklay, then ang bunso naman namin si JR ay isinilang niya noong October 2024. That time ay nandito na ako sa Japan, pinalad na makapagtrabaho dito sa Sumimoto Electric dito sa Osaka. Maayos ang aming buhay sa awa ng Diyos, Kuya Bono. Kapiling Ma'am Julia at ng mga anak namin ang mga magulang ko. Si Ate Jennifer ay napangasawa naman ang biyudong pinsan ko. Si Lani ay may asawa na rin, babae, at may ampon sila. At ayon sa kanya ay masaya naman sila. Ang sabi pa ni Lani, siguro daw ay nakadadhana talaga siyang mamuhay ng ganon kaya natanggap din niya ang pag-iwan ko sa kanya. Wala na akong balita sa mga naunang babae sa buhay ko pero hangad kong sana ay maligaya at kontento rin sila. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at maraming salamat sa pagbabasa. Gumagalang, Jover. Itinuring mong biyaya pagdating niya sa iyong buhay. Pasasalamat ay walang katapusan. Sa lungkot at sa ligaya, pag-iibigan ay naging ganap. Ngunit pagsubok ay hindi kinaya. Masakit man sa dibdib ang magpaalam, ngunit kailangang tanggapin. Hanggang doon lang, handang umasa sa tunay na nakatadhana. Masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y wag-iwawaglit, hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Muling buksan ang puso, magmahal muli, magtiwala. Aral ng nakaraay, magsilbing gabay. Lahat tayo'y dumanas ng pait at kabiguan. Tandaan na ang buhay ay sadyang ganyan, kaya tumasang may tunay na nakatadhana. Kahugat, umasang darating ang tunay na
masaktan kang muli. Paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y huwag iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Kalungkutan ay mayroong hangganan, pagdurusa ay may katapusan. Muli kang ngingiti, puso'y magdidiwang, tadhana ng pag-ibig ay darating, sa'yo ay darating. Kahugat, umasang darating, ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y huwag iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Hugot ng puso. Jobber, una sa lahat, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong natatanging kwento. Yung tapang mo na maghayag ng damdamin mo ay isang bagay na dapat kabiliban talaga. Natural lang talagang may masaktan kasi kailangang pumili. Kailangang maging loyal lamang sa isa. Naalala ko na kung kaninong kwento yung sinasabi ko kanina. Siya ay medyo na-bash sa comment section sapagkat nakapili na siya pero wala siyang tapang na isagawa yung pagpili. Kasi hindi siya sure kung tama o mali ang kanyang gagawin. Which is not right at mas nakakabilib nga talaga. Pasensya na kung may comparison, mas okay ang ginawa ni Jobber kesa doon sa isa. Pasensya ka na, ha? Total, marami naman nang bash sa'yo. Hayaan mong medyo i-bash na rin kita. But still, thank you for sharing your story. And Jobber, sana tuloy-tuloy ang pagiging matapat at yung init ng pag-ibig sana ay maminti na. Congratulations sa magandang buhay. You are really blessed. And again, thank you for sharing your beautiful story. At ngayon sa ating mga shoutout. Merry Christmas muna sa lahat ng kahugot, lalo na sa mga nakatutok ngayon dito sa ating kwento. Paul Sherwin Ramones Ablao, shout out to you and Merry Christmas. Emily Argadon, salamat sa iyo. Uploading na ba, sabi ni Gab de la Fuente? Hindi pa. Kahapon ito. Merry Christmas, sabi ni Daisy Almasan. Merry Christmas also to you, Daisy. Janet C. Cabaro Matalang, Merry Christmas to you. Hi Kuya, Merry Christmas. Pa-shoutout po family ko dyan sa Santa Isabel Norte, Ilagan City, Tamang Garcia family. Sa asawa ko Ron at Tamang, mga anak ko, Elona and Elora. Thank you and God bless you to it's me, Elmer Tamang ng Taichung, Taiwan. Thank you, Elmer. Merry Christmas, Michelle D. Panganiban. Also to Gorbak Obuan Balwang. Merry Christmas to you and to your family. Angeline Abido, shout out to you and Merry Christmas. Joel Kakal, Merry Christmas. Merry Christmas, Kuya Bono, pa-shoutout sa aking pinakamamahal na asawa na si Ray Jan Rumbawa na palaging abangers mo at syempre sa aking anak na si Janro Rumbawa from Kasalatan, Gawain, Isabela. God bless you too and your family, Ronaline. And Merry Christmas, sabi naman ni Acuña. Merry Christmas to all, kaabang especially to you, Kuya Bono. Carol Tungpalan Batugal, Merry Christmas to you. Merry Christmas and a beautiful, bountiful New Year to each and everyone, lalong-lalo na sa aking butihing may bahay, Maruha Masing, sa napakabogi kong anak na si Eliam Christian. Greetings from Eli John Albar of Taguig City.
Rosemary Lucas Agsunod at Chuela, Merry Christmas to you and to your family. Ganun din kay Jocelyn, Merry Christmas pa shoutout from Lasam, Cagayan. Shoutout sa mga taga Lasam. Shoutout Kuya Bono from Quezon Province, Merry Christmas and God bless you too. Merry Christmas Kuya Bono pa shoutout naman kami dito sa Kuwait, sabi ni Leslie Dorota Sanchez. Rumbawa Bonwen Jackie, shoutout to you and Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year Kuya Bono. Shoutout from Aman Jordan at sa family ko dyan sa Tuaw, family Tiburcio and Bariba. Thank you and God bless. Edeline Tiburcio. Pa-shoutout Kuya, Merry Christmas, God bless you too, Tyron G. And Merry Christmas Kuya Bono, thank you sa paparating na stories ulit. At pa-shoutout sa pamilya ko dito sa Mountain Province, Dawagan and Masinak family. Mahal na mahal ko kayo lahat, lalo na sa daddy ko na kabe-birthday lang sa Tornino, Masinlac. I love you very much, Daddy. It's from Jennifer. Wow, can't wait. Sabi naman ni Joe. Shout out to you and Merry Christmas to you and to your family. Merry Christmas, Art Ramos. Happy holiday, Kuya Bono. Pa-shout out naman sa mga able listeners mo sa bahay sina Rosel, Romelia, Rosita from Monet ng Qatar. Iris Acosta Lucido, Merry Christmas. Merry Christmas, sabi din ni Marivic Parungaw. Shout out to you. And Angela Pahila Ligayo, Merry Christmas to you dyan sa Dubai. And Merry Christmas Kuya Bono, salamat sa bagong kwento na mapapakinggan, sabi ni Jane Rose Villaresis. And yan ang eto sa Merry Christmas Kuya Bono, bangas from Shunli, Hong Kong, from Maligi, Isabela. Pa-shout Kuya Bono, happy holidays po. Always listening from Peña Blanca, Cagayan. Pa-shout din pa sa work ko, Dole Region 2 po. It's Phrase Q Bonilla. Salamat sa laging pagtutok, Phrase. Shout Kuya Bono sa family De La Cruz and Giab sa Santo Niño, Cagayan from Michelle of Twin Moon, Hong Kong. Merry Christmas and a Happy New Year to you. Happy holidays Kuya Bono, Generally De La Cruz ng Twin One, Hong Kong. Pa-shoutout sa napakabogi kong anak na si Pijong at sa asawa ko na si Jay De La Cruz ng Gapan, Nueva Ecija. More stories, God bless you too, Janeline De La Cruz. An Ignacio, Merry Christmas to you dyan sa Sampaloc, Cabanatuan, Isabela. Merry Christmas Kuya, pa-shoutout na din kay Ma'am Ella Reyes Corcuera. It's from Moises De La Cruz. Pa-shoutout Kuya Bono, I'm Naj of Kuwait. Malapit na po matapos ang kwento ng buhay at pag-ibig ko. At sana mabasa mo rin. Halos lahat ng napakinggan ko ang mga kwento binasa niyo po. Thank you, Naj MK. Hello Kuya Bono, pa-shoutout sa mga katrabaho kong sina Chief Tisoy, Sir Michael at Sir Jeric na lagi nakikinig sa channel mo while on duty. Keep safe always. It's Kenneth Domingo Velasco. Maraming salamat. Kablaawak man ni Mamang Maylin ken Papang Jimmy Kuya Bono kastamit na giti anak ko. James Zyron ken Haiji Rinzo. I love you mga anak ko. It's from your mommy Zarina May Sulyen. Merry Christmas. It's from Vivian Juvenal Kern. Hi Kuya, Merry Christmas sa iyo at sa lahat ng abangers sa channel mo. Pa-shoutout sa asawa ko na lagi nakaabang sa mga bagong mga uploads. Sam Elo. Ingat po lagi Kuya, it's Anne. And Merry Christmas Kuya, salamat sa bagong upload. Sabi naman ni Edwin Hinova Beria. Merry Christmas to you Edwin. Lagi pa ako nag-abang ng kwento nyo, nawawala pang lungkot ko kapag mapakinggan ko ang boses nyo. It's from Harmony CH. Salamat and Merry Christmas. And Rachel Domingo Sor, Merry Christmas Kuya Bono. Pa-shoutout, always listening here in Abulug, Cagayan. Thank you Rachel. At si Angelina Bido naman, a Bido family shoutout sa iyo o sa inyo dyan sa Palayag, Amulong West. Merry Christmas everyone. Abangers in CLS. Charissa Mateo, Merry Christmas Kuya Bono. Pa-shoutout. Shoutout to you and Merry Christmas. Charissa Mateo Kafugawan. Jonah Maron, shoutout to you. Ganun din kay Radcon Vidad Turingan. Merry Christmas and Sunny Season Agustin Jr. Merry Christmas. Shoutout po, no problem. Sunny Season Agustin Jr. Shoutout to you and to your loved ones. And panghuli, Merry Christmas Kuya Bono, sabi ni Roslyn Lamiaan. Alleluia. Nabasa natin lahat ng nagpa-shoutout sa Facebook. At maraming salamat muli sa paglalaan ng oras para sa ating programa. Stay healthy, kahugot, stay safe, and may God bless us all. And again, Merry Christmas and a Happy New Year.